Hello? Hello Hello? po. Hello po, good Hi. evening. Good morning. Nasa Pilipinas ako ngayon. Ay, Nasa, sorry po, good morning nasa po pala. Pilipinas ka ba? Opo, nasa Pilipinas Ah, po. nasa Pilipinas naman. Good morning. Good morning po. Yan. What's your name? RJ? Ano spelling ng RJ mo? Aljay, RJ? RJ. RJ. A-L-J-A-Y. Aljay. Aljay. Akala ko Aljay na lumot. Hindi pala. Oh, A-L-J-A-Y. Opo. Totoong pangalan mo to o hindi? Hindi po. Ilan taon na si Aljay? 27. 27. And you're calling from what part of the world? Manila. Saan sa Maynila? Ha? Sabihin ko po ba? Wag na, no? Pero Maynila ka o... kaya mo na nga. Ba't ayaw sabihin eh? Anong ginagawa ni Maynila Aljay sa buhay? Wala po, tamang business lang. Yaman. Tamang Hindi. business lang. Diba? Tamang business lang. Ano negosyo mo? Alam. Ha? Sa ano po, sa mall. May pwesto ka sa mall? Opo, bandang Maynila. Mayaman to. Mahal kaya renta sa Hindi mall? po, hindi po. Anong negosyo mo sa mall? Pagkain? Mga damitan. Mga damit? Opo. Talaga. Ano, mga panty, gano'n. Brief, bra, Hindi, pantalon. kung alam niyo yung overruns. Oo, overruns, no? Alam mo, dahil naghahanap ako ng quality na overruns. Baka may mabentahan mo ako. Madami po, madami. Talaga? Mm. Pero original yon. Original po talaga siya, kaso hindi lang siya nakapasa sa quality control. Kasi minsan, mali yung sizes niya na nakalagay. Ganun. Minsan, yung iba naman may mga mending. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Yung parang may butas. Kaya di siya nakapasa sa quality control. Tapos binibenta sa inyo. Ang galing. Parang surplus daw, parang ganun. Hindi ang surplus. Ibig sabihin na surplus, sumobra. Yung kaya surplus eh. Sa inyo naman, yung mga ano. Okay. Opo. Kung halimbawa, ang presyo sa mall ay 1,000, magkano sa'yo? Example, pants sa mismong mall, nasa 3,500. Sa amin, nasa 500, 700, ganun. Talaga? O pagkatapos ng tawag na to, i-PM mo ako dun sa fan page ko, ibigyan mo ako ng mga pwedeng bilhin, ha? Sige po. Ba't parang ayaw mo akong bentahan? Mahal-mahal sa mall eh. Diba? Opo, kung magiging practical ka lang din naman, ayun na lang talaga. Kasi parehas din lang naman ng quality. Yung halimbawa, yung pantalon, yung zipper, nasa balakang, wala sa gitna, gano'n. Yung, ang lala naman. Minsan meron din pong ganun talaga. Sobrang lala naman ng mali na yun. Anak ng pusang gala. Oh. Anyways, may asawa ka na, Aljay? Boyfriend po. May boyfriend ka na? Single mom. Single mom ka. Okay. Alright. At ilang taon ni anak mo? 9. Grade 3 na. Grade 4 po. Advance ng 1 year. Di ba? Opo. Okay. So, gaano katagal na kayo ng boyfriend mo? Almost 2 years. Ha? 2 taon po. 2 taon. Okay. Opo. O sige, dali. Magkwento ka na. Ano ang paglilingkod ko? Nandito po kasi yun. Nakilala ko po siya. Hindi ka ba na? Nakilala ko po siya nung una po. Hindi niya sinabi sa akin na kasal pala siya dito sa Pilipinas.
Okay. Paano ba kayo Tapos nagkakilala? siguro nalaman, yung friend niya po, ang friend ko din po, ang ganun dun. May common friend kayo. Opo. Tapos pinakilala sa'yo. Tapos, opo, ganun po. Okay. Tapos po, nung time na yun, ayun, nag-usap kami. Tapos hanggang sa nagkawaan ng loob, Mm. hanggang sa nangligaw siya. Tapos, tinanggap ko. Gano'n Tapos nalaman ka ko- katagal nagpaligaw? Yung mga umabot rin po ng 1 month. 1 month. Tapos after po nung gusto niya na makipag-live-in sa akin. But you must really like him para 1 month o kayo na. Nag-live-in ba kayo kagad? 1 month po na namin na chatting, na dating, ganun. After na live-in na kagad. Opo. Pumayag ka Kasi din. hindi po yun. Opo. Bakit ka pumayag din naman? Agad-agad yun. Ang bilis ko rin po kasi mahulog. Bilis po kasi mahulog yung loob ko. Hindi, mahal mo siguro, di Saka ba? mabait. Saka din po kasi pala siya mabait. Ano ba? In person ba ito or online relationship? Hindi, in person po. In person. So nag-live-in kayo. Paano? Ikaw umuwi sa kanya o siya umuwi sa'yo? Siya po. Umuwi po muna ako ng probinsya noon. Tapos nung pagbalik ko po, sabi niya na dito ka na lang dumiretso. Ayun po. So dumiretso ka sa tirahan niya? Opo. Tapos hinaya niya rin po ako ng kasal noon kaso ayaw po ng pamilya ko. Bakit ayaw sa kanya? Opo. Kasi nga po iniisip ng pamilya ko na siyempre ibang lahi. Hindi ba? Baka daw po Hindi, kasi wait lang. Hindi Filipino. gamitin lang daw po ako. Yun po. Anong nationality niya? Korean. Hindi po. Iranian. Kasi ng Muslim. Ayun na, alam mo. Pakistani. Ha? Kapatid. Indian. Hindi rin po. Ha? Hindi rin po. Ano ba? Hindi Indian. Bangladeshi. Ha? Tapos yun na nga po. Bangladeshi ba? Opo, Papa Jack. Ba't parang nahihiya ka? Ha? Marami kasing makakaano eh. Alam talaga. Ano ka ba? Kung kilala ka ng tao nakikinig sa atin, kahit na kung kilala ka, alam nila ikaw yan. Sa bagay. Ano ka ba? Sige na. Bangladeshi. Apo. Tapos yun na nga po. Tapos 2 or 3 months na relasyon namin, in-open up niya sa akin na kasal daw po siya dito sa Pilipinas. Tapos, siyempre po, nasaktan ako. Pero siyempre tinanggap po kasi mahal ko na din. Tapos, nung Kailan nagsimula po yung relasyon namin, kailan daw sila naghiwalay ng babae na yun? How long ago? siguro, nung mga isang taon na rin nahiwalay po sila. Gaano katagal sila nagsama bilang mag-asawa? 6. 6 lang po years. ata, 6 months kasi parang, 6 months lang po kasi parang kinasal daw po agad sila after 1 week nilang nagkakilala, kasal po agad. Okay. So, paano mo nalaman? Inamin niya sa'yo o manahuli mo siya? Paano? Inamin niya po sa akin. Okay. Nung inamin niya, pinatawad mo? Opo, mahal ko eh. Oh. Okay. O tapos? Tapos yun po. Tapos, nagsimula kami yung relasyon namin as in, walang-wala talaga. Hindi ganun kalago yung business niya. Siguro, sa isang araw, nakakabenta lang kami ng 3,000, 2,000, ganun. So siya yung kasosyo mo sa negosyo mo ngayon? Opo. Okay. Tapos? Tapos, hindi, siya po talaga yung
may-ari ng shop. Tapos, kumbaga, parang tulungan lang po kami na paano mapa-increase yung business. Okay. Kasi hindi po taga siya totally marunong mag-Tagalog. Mm-mm. Tapos, yun na po. Tapos hanggang sa ngayon, okay naman yung pagsasama namin. Tapos, ngayon lang, January 20, umuwi siya sa kanila. Tapos, bigla siyang kinontak ulit ng babae. Yung babae ba Yung pinakasalan niya ay Pinay? dito sa Pilipinas. Pinay yung babae. Opo. So umuwi siya sa Opo. sa Bangladesh tapos kinontak siya bang nandun siya. Opo, kinontak po. Kasi yung babae po, nagtatrabaho rin po sa ibang bansa. Okay. Kasi yun nga po, umuwi po. Tapos, kinontak po siya. Paano mo nalaman kinontak siya? Tapos, sinabi niya po sa akin, open naman po siya. Okay. Mhm. Tapos, yun nga po. Tapos, sabi niya sa akin na gusto nga daw po bumalik. Mm. Tapos, sabi ko sa kanya, ba't siya babalik eh? Dati nga sabi mo, kaya ka iniwan kasi sabi ng babae, wala kang pera. Mm. Mas okay na lang na pumunta siya abroad kaysa mag-stay sa'yo. Okay. Tapos, yun daw po, sabi niya sa akin na tinatakot daw siya, na ipapa-deport daw siya, ganyan. Mm. Tapos sabi ko sa kanya, ikaw, bakala ka, ano ba decision mo? Tapos, yung naging decision niya, tatanggapin niya yung babae. Binalikan niya. Kaya hanggang ngayon, may contact na sila ngayon. So sila, wait lang. So sila na ulit. Parang ganun po. Parang sabi niya sa akin na, pupunta na siya shop next week. Ngayong February next week. Sabi niya, pupunta na daw po ng shop. Tapos sabi ko, kung ganun, di na ako pupunta ng shop mo. Wait lang. Aalis na rin ako dito sa apartment. Ibig sabihin, yung babaeng yon, yung pinakasalan niya, yun yung kasama niya nagtayo ng negosyo. Hindi po. Kumbaga may negosyo na talaga siya. Tapos yung babae tendera sa mall. Tapos nakilala niya. Mm-mm. Tapos 1 week pinakasalan niya po. Tapos nagsama sila ng 6 years. 6 months. 6 months. 6 months. 6 months lang po. Tapos parang naging magulo sila. Ewan ko lang po kung totoo yung kwento niya sa akin na nag-cheat daw kasi yung babae, ganito ganyan. Umuwi lang daw siya ng Bangladesh ng 1 month. Tapos nabalitaan niya, ang niloko daw siya. Mm. Kahit naman po yung mga nakakilala din sa babae, ganun din po yung kwento sa akin. Mm. Asa yun po, kasi hanggang sa, yung babae nagtrabaho sa ibang bansa tapos blinak siya. Pero nakita ko naman talaga halos lagi niya pinukontak dati yung babae, hinahanap niya na magkaroon sila ng communication. Mm-mm. Ayun po. Tapos ngayon, sabi niya sa akin na pupunta nga daw po ng shop. Then, ang sabi ko sa kanya, ang gusto niya mangyari parang kasi Muslim po siya. Mm-mm. Tapos may asawa rin po siya sa Bangladesh. Meron siyang first wife sa bansa niya. Opo. Yun, nakakausap pa niya yun. Yung sa Bangladesh po po. Yes. So, Opo. Kahit active kami rin po, nag-uusap rin po kami nung asawa niya sa Bangladesh. Okay. Opo. Hindi kasi kung kultura nila yan, we are not in the position to tell them they're wrong. We have to respect that. Opo. Mm. Opo. Okay. Tapos yun po, ang gusto niya, ang plano niya pa nung una, parang mag-stay lang daw po kami sa isang kumbaga dito. Pag-iisahin niya kami. Sabi ko, hindi ko kaya. Wait lang. Pag-iisahin niya kayo nung asawa niya from Bangladesh? Hindi po, yung dumating po, yung tinanggap niya ulit. So sa madaling sabi, if anything Dito sa Pilipinas. goes well, you will potentially be the third wife. Opo, pang ganun po. Hindi, allowed sa kanila yun eh. So, sabi Hindi ko- natin pwedeng ano yun. Opo. Kasi wait lang, ang first wife ay nasa Bangladesh. Ang Bangladesh. second wife ay yung nagbabalik. Opo. So if he is offering you to stay under the same roof kasama ng second Opo. wife,
So Ay, hindi. Hiwalay naman daw po ng bahay. but oh yeah. Pero ibig sabihin, it is like a low-key offer na baka pa pwedeng maging third wife. Di ba yan? Hindi ka ba niya in-offer pa sila? Opo, para ganun po. Mm. So, sabi ko sa kanya, hindi ko kaya. Sabi ko sa kanya, mas kaya ko pang isa dun sa Bangladesh, isa dito. Pero kung dalawa kami dito, hindi ko kaya. Sabi ko sa kanya, babalik. Kasi hindi niya naman po sure kung babalik o hindi. Pero ang sabi daw po sa kanya, babalik. Alam ba nung girl ang tungkol sa'yo? Opo. Kinontak ka na ba nung girl? O, nag-reach out ba sa'yo? Opo, inaway niya. Inaway ka. Opo, yun. May anak ba sila nung girl? Wala po. Okay. Okay. Tapos, yun po, ang sabi ko po sa kanya, bumalik man siya sa hindi, aalis ako sa apartment mo, iiwan. Ayun po yung sabi ko sa kanya. Kailan mo sinabi yan? Kasi, nung nag-open up po siya sa akin na tinanggap niya nga daw po ulit. Kasi sabi ko Kailan po sa kanya, Kailan? Mga January 20. January 20 or 21. Pero ngayon ay January 31 na, nandiyan ka pa rin. Opo, andito pa rin po ako. Kasi, yun nga po, sabi ko sa kanya, bakit mo tatanggapin ikaw nga mismo nagkwento sa akin kung ano yung naging relasyon niyo. Tapos, yun lang po. Gusto mo nang ganon? Yung nakikipag-negotiate ka pa? Parang masakit yun yung kailangan mo pang mag-brainstorm kayong dalawa. Ba't mo tatanggapin? Eh di ba ang gulo ng relasyon niya? Para bang pinipilit mo yung sarili mo sa kanya? Gusto mo nang ganon? Hindi rin po. Ayan din po taga yung dahilan. Kaya kahit masakit po, mas hinili ko na lang po talagang umalis. Hindi ka pa umaalis, nandiyan ka pa. Opo, pero nakakuha na po ako ng bahay. Kumbaga, kanina lang po, nag-ano lang po ako, tapos bukas po taga yung lipat ko. So alam niya nga alis ka na? Opo. Kaya pala hindi mo na ako mabibentahan ng ng pantalon kasi aalis ka na pa. Kaya pala hindi ka makasagot. Ano ba yan? Yun ang problema ko ngayon, yung mga pantalon. Ano ba to? Hindi ako makakabili sa'yo. Kailangan ko pa naman ng pantalon kasi may mga lakad ako lately. Ano ba? So hindi na ako makakabili sa'yo. Maghihiwalay na kayo eh. Ano ba yan? Hindi, pinapatawa lang. Kasi kung mag-stay pa ako nga, sobrang sakit ko. Tapos, yun lang po. Hindi ko lang po matanggap kasi ako yung nakasama niya na walang-wala siya. Tapos, siya mismo nagsabi kung ano yung naging karanasan niya sa babae. Tapos ngayon, parang isang araw lang bang kinontak siya. Ang abilis niya bang tanggapin? Lang ako, alas ako yung nakasama niya 2 years. Walang-wala siya hanggang sa lumago yung business niya. Kasi kung unang papadyak, alos yung shop namin maliit lang. As in, isang shop lang. Pero ngayon kasi nakakuha siya ng 3. Hello po. Yeah, I'm listening to you. Ayun po. Tapos, ngayon, pinaganda namin yung shop niya. Tapos, yung pinagawa niya, halos dati, alas 3 ng madaling araw kami umuwi, alas 4. Kasi may nag-aayos sa shop niya, tapos kami yung naglilinis. Tapos, sakit lang kasi ramdam ko na mas mahal niya talaga yung babae. Minsan nga, kasi yung babae may mga kaibigan sa mall. Pero siyempre, minsan may mga nakakarating sa akin na mga kwento-kwento na, yan, ginagamit na kami yan, ganyan.
Pero pagbalik ng babae, papaalisin din niya, naalisin niya. Dati ayoko maniwala. Kasi sabi niya sa akin, huwag kang maniwala. Bakit? Kapag ba naghiwalay tayo, sino mas masaya? Di ba sila? Ba't ka maniniwala sa kanila? Pero ngayon, andito kami sa part na to. Parang totoo nga yung mga naririnig ko dito. Na kasi ginamit nilang ako. Na di niya talaga ako mahal. Pumasakit kasi 2 years kami nagsama. Tapos ngayon, next week, ewan kung totoo bang pupunta talaga yung babae. Sabi niya sa akin, kasi sabi niya sa akin, magti 3 months daw siya dun sa Bangladesh. Sabi ko, sige, 3 months ka dun. Pa may oras ka rin sa pamilya mo. Pero ngayon nung nalaman niya, uuwi yung babae, pupunta dito. Parang uuwi din sa next week. May tanong ako sa iyo, Aljay. Opo. Because potentially, pumayag ka na maging second wife or payag ka naman sa setup, di ba? Kasi, pumayag ka nga na may asawa siya sa Bangladesh So, ay naman po, okay lang. Wait lang, di ba ako tapos, ma'am? So kung ang pag-uusapan ay do you welcome the idea of having multiple wives tong jowa mo, payag ka dun Kasi sabi mo nga, mag-stay ka sa Bangladesh para makasama mo yung family mo. Andun yung first wife So anong pagkakaiba nitong Pinay na hindi matanggap? Kasi po nung una, nag-usap na po kami. Sabi ko sa kanya, sige, natin yung relasyon natin, pero sige, okay sa akin na may asawa ka sa Bangladesh. Pero pag dito sa Pinas, ako lang din. Ayun din po yung sabi ko sa kanya. Sabi niya, oo, no. Sabi ko sa kanya, paano pag bumalik yung babae? Sabi niya sa akin, hindi nababalik niya. Saka kung bumalik mo, hindi ko yung tatanggapin kasi ganito yung ginawa niya sa akin, ganito. Okay. Kaya ayun po yung ko na hindi niya po talaga tatanggapin yung babae. Ayun po, yung nangyayari. Yung parang, pagkasabi niya sa akin na, pupunta daw ng shop, sabi ko sa kanya, pumayag ka, tinanggap mo. Yung parang, alam mo, wala naman po sanang sigurong balak yung babaeng bumalik. Kaso parang, na rin yung nagpupush na bumalik ulit yung babae. Hindi ko din po alam, kasi yung babae, last time na message niya sa akin, sabi niya sa akin na kaya niya daw po kinontak yun kasi gusto niya daw po ng legally divorce. Kasi yung babae po kasi, kasal din siya sa Pinoy. Kasal din po siya sa Pinoy tapos pinakasalan niya po itong pangalawa yung kinakasama ko po. Kaya kumbaga, ewan ko po kung ano po yung plano ng babae. Kasi ang gusto niya lang daw po, ma-divorce sila. Pero ngayon po sa nakikita ko, kung nakwento niya sa akin, parang sila na po ulit, pang okay na po sila. Feeling ko din, sila na ulit. Opo, sila na po talaga kasi yun na nga po. Naghanap na nga rin po ako ng bahay. Nakati na rin po ako punta sa shop niya. Ay, Papa Jack. Tanong ko lang po kung tama lang po ba yung ginawa ko talaga. Hindi ko alam Or kung sinibigyan na lang.
Hindi ko alam, Wala po. hindi ko alam, Aljay, kung may point pa yung tanong mo sa akin o wala na. Kasi nakapag-down ka na ng ibang bahay, nakapag-desisyon ka na, paalis ka na. Tomorrow will be your last day Opo. sa bahay na yan. Ano nga po opo. Mm. Sabi niyo naman po sa akin na kung magbago pala po yung isip ko, kahit wag ko daw po ituloy. Ganun. So ibig sabihin, may possibility na baka magpapigil ka. Hindi na rin po kasi kahit po pigilan niya ako, buo na rin po talaga yung decision ko. Di anong dahil na pag-uusap Kasi natin? nung pala- Wala ka naman palang mababagong decision. Matter of fact, Aljay, I agree with your decision. I think it is a sound decision that you're making. Diba? Hindi ko lang maintindihan kasi you have something against, sorry nandun ako sa premise ng this guy belongs to a culture that allows multiple wives. So we cannot take that against him. That's part of how he grew up. That's their culture. Hindi natin pa pwedeng idikta sa kanya yung kultura natin. What may be acceptable to us may not be to them or vice versa. So nandun ako sa idea na allowed sa kanya to have a wife in Bangladesh, have a wife here, and you could be the third wife. The fact na pumapayag ka na may asawa siya sa Bangladesh, hindi ko mag-gets bakit ayaw mo ng kasamang wife sa Pinas na kapwa mo Pinay. Hindi ko kini-question, no, wait lang ma'am. Hindi ko kini-question yun na parang mali ka. Nagtataka lang ako. Okay. Hindi nagtataka lang talaga ako. Kasi po, sa daw na magsalita siya sa akin na parang mas pinapriority niya po yun. Yung parang tipo na, pupunta na siya next week sa shop. Sabi sa akin na, huwag ka nang pumunta ng shop. Ganun po. Well, Huwag ka nang pumunta ng shop. Tapos, sabi ko sa kanya, di aalis na rin pala ako dito sa apartment. Tapos yun sabi niya na, huwag ka nang umalis din. Parang siya na lang daw po yung maghahanap ng ibang bahay. So sabi ko, ako na lang po aalis. okay. Pero yun nga po. Yes ma'am, sorry. Parang priority niya po yung babae. Pang sinusunod niya kasi pang sinabi rin po sa kanya ng babae na. Alam mo, wait lang. Let's try to address things, no. You keep on saying yung babae. Yung babae is second wife. You are not. Opo. Ikaw yung babae. Opo. Opo. Ikaw yun. Ano naman kami, kasal naman po kami sa imam lang pero hindi po naka-registered sa PSA. So hindi pa rin. Opo. So wala pa rin. Imam. Anong tanong mo sa akin, ma'am? Yun po. Ba't ganun? Pero yun na po nangyari na. Anong tanong mo sa akin? Tama po ba talaga yung naging decision ko or kailangan ko pa po talaga bang mag-stay? Can I be honest with you? Okay lang maging honest sa'yo? Opo. Sige, magiging honest na lang kasi wala mang pakialam kahit di okay sa'yo. Kilala nyo naman ako, di ba? Well, ganito nalulungkot ako dun sa idea na kumbaga yung dun sa last hour of you leaving yung bahay, yung apartment ninyo, parang nagpapapigil ka sa kanya. Yun ang dating nito eh. Naghahanap ka na magsasabi sa'yo na okay lang mag-stay ka. Kasi bago mo ko tawagan, paalis ka naman na dyan eh. Yung nag-down ka ng bahay, nakapag-set ka na ng maghahakot, everything, na-set mo na yan. Yung logistics ng pag-alis mo, nagawa mo na eh. Tama, mali? Opo. Oo. So bakit nagtatanong ka ngayon kung tamang aalis ka? Nakaset na eh. Ha? Pwede pa magbago ako. There you go. There you go. Pero mas masakit lang po kasi kung mag-stay pa ako. Ha?
Mas masakit lang po kasi kung mag-stay pa ako. Yan. Pasensya ka na. No? Hindi, I'm not going to agree na maging kasangkapan mo ako tonight para magkaroon ka ng dahilan na gawin yung bagay na ikaw mismo nagsabing nakakapanakit sa'yo. I refuse to be part of that. But here's my take on what's going on right now. There's a lot of maraming kaipokritahan ang nangyayari sa kwento mo. To be where you're at right now, ginusto mo yan eh. Pumayag ka maging second, di ba? Actually, pumayag kang maging potentially another wife. Pumayag ka eh. The fact that you know na mayroon siyang asawa sa Bangladesh, mayroon siyang pangalawang asawa sa Pilipinas, pumayag ka na maging part nun. Payag ka doon. So, hindi mo pwede sabihin sa akin na ayoko kasi ng kapwa Pinay bilang sister wife ko eh. So, hindi ko naiintindihan kung bakit may problema ito. Inagrihan mo ito eh. Siguro ang problema, sinungaling kasi yung lalaki na yan. Parang ganun, ha? Because he lied to you on many things. He could be right, he could be wrong, or maybe nagkwento siya sa iyo ng mga bagay na nakapanakit sa kanya. In the process, yung galit niya sa babae, naging galit mo na rin. Pero ginusto mo yan eh. Ganito yan Hindi, ang hirap kasing isolve yung problem mo na ayaw mong kasama yung second wife sa Pilipinas pero payag kami first wife sa Bangladesh. Ano po kasi yung asawa niya po sa Bangladesh, mabait po talaga. Halos nag-uusap po talaga kami. Okay. So, lumalabas na totoo. So, kung sakaling pag-uwi ng second wife sa Pilipinas at magkita kayo at magkasundo kayo, papayag ka pala. Hindi rin po kasi magkalapit po kami. Kasi kahit pa paano po yun sa Bangladesh, malayo po talaga. Pagkakaiba nun ate. Hindi, pwede paliw pa. We cannot cherry pick. Pumapayag ka maging second wife or third wife or be another wife. Payag ka dun eh. Ang nakikita ko dito, hindi ka lang payag na yung kapwa mo wife, Pinay. So halimbawa, yung first wife, Bangladeshi, yung second wife, Indian, ikaw yung pangatlong wife, payag ka? O ayaw mo kasi inaway ka nung girl? Opo, ganun po. Kasi, ayun nga po, inaano niya po yung ang sinasabi niya po na huwag na makipag-communicate sa akin, pang i-block na ako, ganun po. So, ibig sabihin, kapag umuwi yung second wife at na-convince niyo yun to have another wife, the third wife, at in-offer sa'yo at naging magkasundo kayo, okay ka na? Hindi rin po siguro. Kasi, wait lang. Wait. So, hindi. Opo. Okay. O, ba't mo ako tinatanong ngayong gabi kung mag-i-stay ka o hindi? Ha? Gusto ko lang po kasi sana makakuha ng idea sa iba. Yun ang kasi tanong ko. Hindi ko rin po ma-open sa... Wait lang, yun ang tanong ko sa'yo. Kung if it's not an option to you to become a sister wife ng Pinay at ng isang Bangladeshi, sabi mo hindi eh. So bakit mo ko tinatanong ngayon paalis ka na bukas? Look, ganito Algie, makinig ka mabuti na. Kaya kong sagutin yung tanong mo sa akin. But I want it to come from you. Kasi alam mo yung sagot eh. You know the answer to your question. Ayaw kitang kumbinsihin sa isang bagay na alam mong gusto mo na. Ha? Opo. Itong usapan natin,
it is not as if you don't know what to do. You know what to do. Paalis ka na nga eh. Bakit pa ako high pitch? Ha? Opo, Papa Jack. Okay. I'll tell you something. Okay? Okay po. Alam ko minahal mo tong lalaking to. I know and I understand that you built so much dreams around the idea of having him as a partner to you. You even crossed, di ba, some, at least moral boundaries. Pumayag ka nga na magkaroon ng wife siya eh. Tama da? Opo. Ibang usapin lang yung sa Pinay kasi inaway ka siguro. That I understand. No? Ano kung mahal mo to? Alam natin that you are willing to be there for this guy. I am not in the position to tell you that you are wrong or you are right loving this guy. But you know what? This could all have been prevented had it been kinilala mo siya bago ka nakipag-live-in. You could have at the very least, saved a big chunk of your sanity knowing kung anong pinapasok mo. Pero hindi eh. Sige ka lang, sige. You were discovering things you like and you don't like along the way. Normal naman yun. Kaya lang sa'yo kasi, hindi ka talaga nag-ingat. 1 week lang, 1 month lang, nag-live-in kayo kagad. 1 month or 2 months, Papa Jack. Doesn't matter. Yung maging ano nga kayo, yung maging magjowa kayo in 1 month, mabilis na. Pero yung 1 month live-in, hindi ko alam Aljay, kung ano ang status mo nung panahon na yun. I don't know. Were you that broken that you were looking for someone to save you? Kaya sobrang dali. Hindi ko alam kung anong... I think it has a lot to do kung paano kanya inabot sa buhay. Were you longing? Were you questioning your existence na ba't kaya tawag nito 25 na ako, may anak akong isa, wala na bang tatanggap sa akin? I don't know kung anong pinagdadaan naman ng time na yun. Para pumayag ka na live-in ka agad. Kaya ko to pinapaalala sa'yo because you are back dun sa square na yon. Baka mamaya in pain ka na naman, you're going to, kasi alam ko na offend ka na sobra dito. Imagine mo ikaw nagtayo nung tumulong magtayo nung shop tapos iba na yung makikinabang, tama? No. Yun, andun ka no? Tinamaan yung, nasaktan ka, tinamaan din yung pride mo, malala. So naiintindihan ko yung part na yon. Kaya ako pinapaalala sa'yo to, baka mamaya, eto ka na naman, vulnerable ka na naman, tapos, may option na naman, hindi ka na mag-iisip, papatol ka na naman. Kaya ako lang pinapaalala sa'yo. Hindi na po. Sa ngayon po talaga focus na ako sa anak ko. Well, I'm just saying. I'm just telling you. Opo. Diba? Now, para may silbi naman yung tawag mo sa akin, if you're asking me, Papa Jackson, do I leave tomorrow? Yes, of course. It is what you have wanted. Hindi ka niya pinigilan. Alam mo yan. Binigyan ka lang niya ng option na pa pwedeng mag-stay ka. Magkaiba yung bagay na yan. Tama, mali? Opo. Hindi ka niya pinigilan. Binigyan ka lang niya ng option that you can stay. Look, alam natin, Aljay, na pumusta ka sa relasyon na to. Baka naging masaya ka din. Kaya ganyan ka ngayon. No? Mahirapang i-let go. But, hindi rin,
the way that this guy lied to you and led you on, kasi parang ano ka eh, nilinlang ka niya eh, di ba? There's a lot of deceit that went on, no? The guy led you on. Hindi rin tama yan. You did not deserve that. You agree? Opo. Ulitin ko ha. You did not deserve that. But, you could have prevented that kung hindi ka naging padalos-dalos. Opo. You okay? Okay lang. Ay, mahirap pero konti-unti tatanggapin ko po. Kasi may anak pa po ako. Well, I hope you do that for your child and you also do that for yourself. Opo. Ngayon ko po lang ayusin yung sarili ko. Yeah. Alam mo yan nagagawa ng pag-ibig sa puso natin, sa buhay natin eh. Ikaw, baka nung bago makilala itong lalaking to, hindi mo naisip na ni sa hinuha, hindi mo naisip na papayag ka magkaroon ng first wife yung magiging jowa mo at magiging, di ba? Opo. Pero pag nagmahal ka, parang okay na lang. Tinanggap mo. I think you leaving tomorrow symbolizes that you're going back to your old moral values. Opo. So good luck. Magpaalam ka na maayos sa kanya. Let each other go and good luck sa'yo. You okay? Okay lang po. Kakayanin. Dapat kakayan. May pambayad ka na ba sa maghahakot bukas? Ha? Magpapadala po ng pumunta sa video ka. Magkano ako nang bahala dyan. Ako. Charot. Charot. Wala din ako. Ibibenta. Ha? Kung hindi, ibibenta ko muna yung box niya. Sabi ko sa'yo, bentahan mo ako. Aalis ka na pala, kaya pala hindi ako makakabili sa'yo. Ano ba yan? Alam ko na yan, kung mall yan, malamang sa Divisoria, tutuban yan. Natawa ka. Kung saan lagi rin i-raid. Di ba? Kung saan lagi rin i-raid ng NBI. Ay, nako. Well, alam mo, one day, someday, Alj, you are going to look back to this time of your life. No? And I wish that when you look back to this time of your life, you look back not with anger, but with lessons to have learned from it. There are lessons to be learned when you've been in pain. Alam mo, lagi kong sinasabi ito. Sabi nila, experience is the best teacher. Hindi kompleto yan. Ang totoo niyan, painful experiences are the best teachers. When we go through happy experiences, it's not a teacher. It provides moments. Not lessons. Diba? But when we go through something painful, the next time, we become careful. Opo. And I hope you become careful. Oo, Papa Jack. Hindi nga ako tulad ng unang padalos-dalos. Sige. Hindi ako naniniwala sa'yo, ha? Pero sana maging totoo yan. Hindi, kasi ngayon mo sasabihin sa akin yan, umiiyak ka nga. Ngayon sasabihin mo sa akin yan, tanong mo kanina lang, 15 minutes ago, mag-i-stay ba ako? Plastikan tayo dito talaga. Talaga naman. Pero hindi ko. Kaya pangako ko rin po yung sa sarili ko. Ha? Kaya pangako ko rin po talaga sa sarili ko.
Pero mas priority ko po talaga ngayon mag-focus talaga po sa anak ko. Okay. Malas po talaga ako sa pag-ibig. Yes. Ano mensahe mo sa kanya? Ano po, yun na po. Mag-ingat lang siya. Ingat siya. Magparami siya. Hindi, joke lang po. Parami siya. Okay. Okay po. Yan lang po, Papa Jack. Ay, simula high school ako. Laging nakikinig kayo. Tigilan mo yan. Seryoso po. Simula 15 years old ako. Wag mo na sabihin niya. Ano naman, simula high school. Ang dami ko nang pinalaki. Diba? Kami ng sex bomb, pinalaki namin kayo lahat. Tigilan niyo ako. But di ko akalain na darating yung panahon na ako na rin pala yung magiging caller mo. Well, that's that. Okay. Okay po, Papa Jack. Ay, nako. Good luck. Sana makausap kita when things are better. Opo. Okay? Okay. Kung may stock ka pa ng pantalon, okay, offer mo ako ha. Sige po. Hindi ko talaga mabitaw-bitawan yung pantalon na yan. Joke lang kita. Good luck, ma'am. Salamat po. Sige po, thank you po. Bye-bye. Sige po, bye.